Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Walang eksaktong taon. Puerto Princesa, Palawan. Minsan may mga tao, pinagkakalooban ng kalikasan ng kakaibang kakayahan. Nagagawa nilang makipag-usap sa mga hayop, nakapagpapagaling ng mga may sakit, o hindi kaya naman nagtataglay ng kakaibang kakayahan na hindi tabla ng bala. Ito ang mga katangiang ibinahagi sa atin ng isang masugid na tagapakinig. Lumaki si Ruben sa isang maliit na baryo sakop ng Puerto Princesa. Pangunahing pinagkakakitaan ang paghahatid ng mga turista sa magandang parte ng bayan. Nagmamay-ari ng malaking bangka ang mga magulang. Kalaunan siya din ang nangasiwa nito. Palaging kasama ang kaibigang si Emilio, pamangkin ng kilalang manggagamot sa lugar. Negosyante sa bayan ang mga magulang, ngunit mas pinili ang mabuhay ng simple kasama ang kanyang tiyuhin. Alam mo, Emilio, nagtataka ako sa iyo eh. Ang ganda ng buhay mo sa bayan. Bakit mas gusto mong dito manirahan sa baryo? Ang hirap ng buhay dito. Wika ni Ruben. Ay nako Ruben, para kang si Tio Heron eh. Alam mo ba, iba-iba ang gusto nating mga tao. At ako, ayoko yung buhay na meron sila tatay doon sa syudad. Pakiramdam ko kasi, hindi ako sinilang para sa ganung uri ng buhay. Hindi ako mapakali ng walang ginagawa o nakaupo lang sa isang sulok. Ay nako, kung ako nasa katayuan mo, mas gugustuhin ko ang ganung buhay. Hindi naghihirap, walang inaalala, hindi na kailangan magbilad sa araw upang kumita ng pera. Alam mo kasi mas nauunawaan ko yung halaga ng buhay eh. Simula nang tumira ako kasama si Tio Heron. Kakaiba yung pananaw niya no? Kahit mahirap ni minsan, hindi namin naranasan na mawalan ng pagkain sa pagkainan. Kahit papano kasi, may nag-aabot din ng pera kay Tatang Heron, kaya ganoon. Hoy, hindi tumatanggap ng pera si Tio Heron ha? Hindi nga siya naniningil eh. Hindi mo maiiwasan na may mga mabuting kalooban na mag-aabot sa kanya. Hindi niya rin pwedeng tanggihan ng mga yon dahil parang tinatanggihan niya rin ang grasya ng Panginoon. Kung sabagay, tama ka nga naman. Pero ni minsan, hindi ko nakitang naningil si Tio Heron. Teka, parang puno na yata yung bangka natin ah. Tara na. Aba oo nga ano, halika na nang makarami. Ito ang kadalasang pinag-uusapan ng magkaibigan. Hindi pa rin malaman ni Ruben ang dahilan kung bakit mas ginusto ni Emilio ang buhay sa tabing dagat kaysa sa marangyang buhay sa syudad. Matagal nang magkaibigan ang dalawa dahil simula pagkabata, nasa pangalaga na ni Mang Heron si Emilio. Madalas sumasama kay Ruben upang maghatid ng mga turista at bilang kapalit, pinoprotektahan nito ang kaibigan. Tama kayo nang narinig. Si Emilio ang nagsisilbing protektor ni Ruben sa tuwing bumabiyahe ito. Kilala ang binata sa taglay na lakas, pambihirang kakayahan na hindi tabla ng anumang sandata. Napatunayan ito ni Ruben ilang taon na ang nakakalipas. Ito ay nang minsan silang magkaroon ng lasing na pasahero. Nagwala ito sa bangka at hindi na malayan ng otoridad na may dalang baril ang tao. Dahil inawat ni Ruben ang pasahero, inilabas nito ang dalang sandata at tinutukan ng binata. Dali-dali namang hinarang ni Emilio ang katawan. Nang iputok ng turista ang baril, tila bolang tumalbog ang bala sa katawan ni Emilio. Nang mga sandaling iyon, inakala ni Ruben na tsamba lang ang nangyari. Kaso nga lang nasundan. Nang minsan namang mapadaong sila sa isang isla upang magkarga ng gasolina. Kakatapos lang bayaran ang nagbebenta ng gasolina nang lapitan sila ng mga kalalakihan. Walang pasabi, tinutukan ng patalim si Ruben
upang kunin ang pera na kinita sa maghapong paghahatid ng pasahero. Nanlaban si Ruben, kaya inundayan ito ng saksak ng isa sa mga kalalakian. Mabilis na hinarang ni Emilio ang patalim gamit ang kanyang palad. Maniwala kayo sa hindi, nabali ang patalim nang tumama ito sa kamay ng binata. Dahil sa sunod-sunod na nakakamanghang ipinakita ng kaibigan, hindi naman maiwasan ni Ruben ang magtanong. Dito na inilahad ni Emilio ang kanyang sekreto. Ito ay nang minsang mag-inuman ng dalawa sa tahanan ng matandang manggagamot. Ano bang meron sa'yo, Emilio? Bakit yung balat mo parang balat ng buhaya? Hindi ka tinatabla ng bala. Kahit yung kutsilyo ng taga-kabilang pulo, wala din sinabi. Tama ang sinabi mo, Ruben. Balat nga ng buhaya ang balat ko. Dahil dito, Ipinakita ng binata ang isang maliit na bato. Kulay puti, na halos kasing laki ng itlog ng pugo. Ano naman yan? Parang itlog ng ibon. Ang tawag sa batong yan ay luha ng buhaya. Binigay ito ng kaibigan ni Tio Heron nang minsan siyang mapadalaw dito. 'Di ba, Tio? Tama ang sinabi ni Emilio. Nung una, ayoko maniwala na mapapagana ng kaibigan ko ang bisa ng bertud na yan. Pero nagulat ako Isang araw, nabalitaan ko na lang ang mga nangyari sa puerto. Kaso nga lang, hindi na uli nakabalik yung kaibigan ni Tio. Sino nga ba yun? Oo, si Tatang Marcel. Masyadong mailap si Marcel. Kahit ganun siya katanda, hindi pa rin nagpeperme sa isang lugar, kaya napakahirap pigilan. Sa palagay ko nga, patay na yun Naniwala lang si Ruben nang mismong si Mang Heron na ang nagkwento. Ito ang naging simula ng pagsama ni Emilio kay Ruben. Balik tayo sa kasalukuyan. Nang mga sandaling ito naglilinis ng bangka si Ruben dahil may anunsyo ng malakas na bagyo. Alam ng binata na walang turistang dadayo upang tumawid sa kabilang pulo. Oh, hindi ba tayo babiyahe ngayon? Hindi muna. Mukhang malakas ang paparating na bagyo. Pansin ko nga rin lumalakas na yung hangin. Anong gagawin natin ngayon? Maglilinis lang muna ako ng bangka para sa susunod na biyahe. Kaya-ayang tignan. Di tutulungan na lang kita. Wala naman akong gagawin sa bahay O sige, pagkatapos ito, tambay tayo sa inyo. Pag-uusap ng dalawa. Habang naglilinis ang mga ito, isang lalaki ang lumapit. Batay sa pananamit, napagtanto ni Emilio na mula sa syudad ang lalaki. Magandang umaga. Maaari ba magtanong? Bungad ng lalaki. Inilapag ni Ruben ang hawak na pangkuskus. Hinarap ang lalaki. Opo. Ano po bang may paglilingkod namin? Naghahanap ako na maghatid sa amin sa kabilang pulo. Halos lahat ng mga bangkero ayaw na magbiyahe. May bagyo daw na paparating. Ay nako, yun na nga ho Takot po kaming bumiyahe kapag masama ang panahon. Ano po ba ang sadya nyo sa kabilang isla? Pulis ako. May pinapahanap sa aming tao. May nakapagsabi na nasa kabilang isla nagtatago. Mukhang dumayo pa kayo mula sa syudad Kung hindi nyo po mamasamain, ano po bang kasalanan ng taong hinahanap nyo? Pasensya na. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ang dahilan. Matutulungan niyo ba ako? Mag-isa ka lang po ba? Oo, mag-isa lang ako. At handa ako magbayad ng malaking halaga kung sakaling may hahatid niyo ako sa islang yun. Nagkatinginan ang magkaibigan. Nang malamang mag-isa lang ang pasahero at handa itong magbayad ng malaking halaga. Ano, Emilio? Patusin ba natin? Ikaw ang bahala. Ikaw yung may-ari ng bangka. Sige sir.
Ano po ba? Balikan ba kayo? Depende. Kung mahanap ko siya kagad, mabilis tayo makakabalik. Pareho pa rin ang bayad. Pero kung hindi ko kagad mahuhuli, maaaring magtagal tayo ng 1 buong araw. Papayag ba kayo? Ay sige, walang problema sir. Tara na po. Bago pa tayo abutan ng malakas na ulan. Dali-daling tinanggal ni Emilio ang tali ng bangka. Itinulak palayo sa dalampasigan. Nagtaka ang mga kasamahan na bangkero dahil tinanggap ng dalawa ang alok ng dayuhan. Malaki ang bangka na pagmamay-ari nila Ruben, kaya malakas ang loob nila na sumuong sa malaking alon. Habang naglalakbay, napansin ni Emilio na seryoso ang mukha ng pasahero. Nakatitig lang ito sa isla na tila ba malalim ang iniisip. Tignan mo yung pasahero natin, oh. Parang ang lalim ng iniisip niya. Ano kayang kasalanan ng taong hinahanap niya? Hindi ko rin alam. Ayaw niyang sabihin, di ba? Pero nagtataka ako eh. Bakit siya nag-iisa? Siguro malalaman natin yan mamaya pagdaong natin sa kabilang pulo. Ilang minutong nakalipas, dumaong ang bangka sa isla. Sinalubong naman ang mga ito ng ilang kakilala. Nagtataka dahil paparating ang masama na panahon pero pinilit nilang tumawid. Pinaliwanag naman ni Ruben ang dahilan. Nagulat ang mga taga-isla dahil wala naman silang nakitang dayuhang tumawid. Maliit lang ang isla kaya magkakakilala ang mga taong nakatira doon. Maraming salamat. Magantay lang kayo dito. Naglakad na ang lalaki palayo. Hindi nito namalayan, nahulog ang kanyang pitaka sa bangka. Kaya naman nalaman ng dalawa ang pagkakakilanlan. Hoy, tignan mo. Nahulog ni sir ang pitaka niya. Ay, teka. Matignan nga ako ng pangalan ng taong to. Uy, ikaw wag mong papakialaman yan. Mamaya bumalik yung tao eh. Sabihin ninakawan natin siya eh. Nako, hindi yan. Teka. Ha? Mukhang nagsisinungaling sa atin yung taong yun ah. Bakit, Ruben? Anong nakita mo? Eto, tignan mo. Hindi lang basta pulis ang taong yon. Isa siyang abogado. At sa balagay ko, hindi pang karaniwang kaso ang hawak niya. Mukhang malaking isda ang pakay ng tao dito. Edgar, yan pala ang pangalan niya. Pansin ko din eh. Misteryoso talaga yung taong yun. Siguradong malalaman natin yan mamaya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay biglang lumakas ang ulan. Kaya sumilong ang dalawa sa kapihan at hindi sinasadyang narinig ng dalawa ang usapan ng mga kalalakihan doon. Tamal, mag-ingat ka. Nakita kong dumaw sa isla yung polis na naghahanap sa'yo. Hindi ko lang alam kung sino nagatid sa kanya dito. Hindi niya ako mahuhuli. Ang lakas ng loob niya magpunta dito. Hinatid niya lang ang sarili niya sa kamatayan. Huwag kang papakasiguro. Dahil ang katotohanan, nakarating siya sa lugar na to. Patunay lang na matinik siya. Kahit gaano pa katinik ang taong yun, wala pa rin siyang magagawa. Alam mong hindi ako pangkaraniwang tao. Kaya nga ako nakatakas sa mga pulis sa kabilang bayan eh. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Pinatay mo yung kapatid ng taong yun. Dumipensa lang ako. Dahil kung hindi ko sila uunahan, baka ako ang pinaglalamayan ngayon. Sige na, hindi ako pwede magtagal. Mamaya bumalik pa yun dito, makita ako eh. Matapos ang pag-uusap, umalis ang lalaki na nagngangalang Tubal. Nagtungo ito sa dalampasigan at sumakay sa isang bangka, papunta sa isa pang pulo. Hindi nito alintana ang lakas ng ulan at malaking alon. Maya-maya ay dumating ang pulis. Kaagad namang nagtakip ng muka ang isa pang lalaki. Pasimpleng lumabas. Lumapit ang pulis sa kinaroroonan ng dalawa. Mukhang wala nga siya sa lugar na ito. Wala na ako magagawa.
Naikot ko na ang buong isla, pero wala talagang palatandaan. Sandali lang. Ang pangalan ba ng taong hinahanap mo ay Tubal? Paano niyong nalaman? Medyo napalakas ang boses ng lalaki, kaya tinakpan ito ni Ruben. Huwag kang maingay, sir. Halika na sa bangka. Sasabihin namin sa iyo mga nalaman namin. Dali-daling sinuong ng tatlo ang malakas na ulan upang siguradong ligtas ang lugar ng pag-uusapan. Sabihin niyo sa akin kung ano ang natuklasan niyo. Sandali lang, sir. Ikaw muna magsabi ng totoo. Ano ang kaugnayan mo sa taong yon? Hindi niyo kailangan malaman dahil manganganib ang buhay niyong dalawa. Simula nang tanggapin namin ang alok mo, nasa hukay na ang isang paa naming magkaibigan. Kaya walang mawawala kung sasabihin mo sa amin ang totoong nangyari. Ang taong yon ang pumatay sa kapatid ko. Oo, aminin kong personal ang lakad na ito. Pasensya na ako nadamay kayo. Pero kailangan ko ang tulong niyo. Hindi ka naman nagkamali ng lalapitan. Pero ang mali mo lang, hindi mo kagad sinabi ang katotohanan. Alam mo ba, kasama na namin dito kanina yung hinahanap mo. Teka, bakit hindi niyo pinigilan? Naku naman! Bakit namin pipigilan? Anong kinalaman namin dun? Kung una pa lang sinabi mo sa amin yung lahat, di sana hindi ka na nahirapan. Sayang, nahuli ko na sana ang taong yun. Hindi rin. Narinig ko sa kasama niya na hindi pangkaraniwang tao yung hinahanap mo. Tama ka. Merong kakaiba sa taong yun. May pagkapalos. Kaya nahihirapan akong hulihin. Matutulungan ka namin pero sa isang kondisyon. Sabihin mo sa amin ang totoong nangyari para alam namin kung ano ang kakaharapin. Tama. Total nandito na rin kami. Bakit hindi mo na lang lubos-lubosin? Ang tanong, mapagkakatiwalaan ko ba kayo? Ikaw rin mismo yung makakasagot sa tanong mo eh. Mukha ba kaming hindi mapagkakatiwalaan? Sa palagay mo nandito pa kami ngayon kung hindi ka pwedeng magtiwala sa amin? Gusto ko lang makasiguro. Dahil maraming beses na ako nagtiwala. Pero sa huli, nilalaglag nila ako. Ibahin mo kami, sir. Hindi kami sumisira sa salita. Sabihin mo sa amin ang lahat. Nagsimulang magkwento si Edgar. Ayon dito nagsimula ang lahat ng makaengkwentro ng kapatid nito, ang pangkat ni Tubal, at hindi inaasahang mapatay. Tinupad ng kapatid ko ang kanyang tungkulin. Pero ito ang nangyari. Alam kong kasama sa pagiging pulis ang panganib. Pero hindi pa siya dapat mamatay kung hindi nakita ni Tubal. Mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang pagdanais mong mahuli ang taong yon. Maliban sa pananagutan sa batas, malaki din ang pananagutan ng taong yun sa akin. Sa makatuwid, paghihiganti talaga ang pakay mo. Pakiusap. Unawain niyo ako. Hindi lang naman para sa akin ang ginagawa ko. May asawa at anak ang kapatid ko. Gusto nilang makamit ang hustisya. Matutulungan niyo ba ako o hindi? Parang may pagpipilian pa kami. Wala naman, di ba? Halika na, Ruben. Hindi pa nakakadaong yung bangka nun sa kabilang isla. Dali-daling pinaandar ni Ruben ng bangka. Mabuti na lang at tumila ang malakas na ulan. Kumalma ang karagatan. Nakarating sila sa isla na pinuntahan ng taong hinahanap ni Edgar. Papalapit pa lang sa dalampasigan, natanaw na ng mga ito ang bangka na sinakyan ni Tubal. Ayun na yung bangka ni Emilio. Pero anong ginagawa niya sa islang to? Wala namang nakatira dito. Mukhang alam ko na ang pakay ng taong yan sa lugar na to. Ang mabuti pa manatili kayo dito. Ako nang bahala sa kanya. Pero hindi mo alam ang kakayahan ng taong yun. Sigurado ka ba na kaya mo siyang sagupain kung sakali? Mas mabuti siguro kung sasama kami sa'yo. Mas mabuti nga ang ganon, Emilio.
Baka may mga kasama yan eh. Tama ang kaibigan mo. Hindi mo alam ang kayang gawin ng taong yun. Pero hindi mo rin alam ang kayang gawin ng kaibigan ko. Halika na, bago pa makalpas ang taong yon. Pero teka, ano sa tingin mo ang gagawin niya dito? Akala ng mga tao walang nakatira sa lugar na ito. Pero ayon kay Tio Heron, isang taong may kaalaman sa lihim na karunungan ng naninirahan dito. At sa palagay ko, yon ang sadya niya. Pag-uusap ng tatlo. Habang naglalakad, hinanda ni Edgar ang kanyang baril. Itago mo yan. Walang magagawa ang baril mo dito. Bakit naman? Paano mo nasabi? Kung tama ang hinala ko, maaaring hindi tinatabla ng bala ang kalaban natin. Dahil sa sinabi ni Emilio, itinago na lang ni Edgar ang kanyang baril. Kung gano'n, ano ang maaari nating gamitin dito? Kamao sir, yun lang ang kailangan mo dito. Halika na, bago pa tuluyang lumubog ang araw. Dali-daling naglakad ang tatlo. Sinundan ng mga ito ang yapak ng paa na papunta sa pinakagitnang bahagi ng isla hanggang sa marating ng mga ito ang isang maliit na kubo. Mukhang may tao sa kubo, Emilio. Anong plano mo? Dito lang kayo. Antayin niyo ang hudyat ko. Naglakad si Emilio papunta sa kubo. Marahang nagbukas ang pintuan. Lumabas ang isang matanda. Nakangiti ito sa kanila. Anong kailangan ng pamangkin ni Heron sa isla ko? Magandang gabi, Tandang Yoyong. May hinahanap akong tao eh. Isang puganteng hinahanap ng batas. Nakita namin dito siya pumunta eh. Pulis ka na ba ngayon? Bakit mo hinahanap ang taong yon? Hindi ako naghahanap sa kanya. Sinisiguro ko lang kung dito ba siya nagpunta. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi siya napunta dito? Masamang magsinungaling, Tandang Yoyong. Alam kong dito pumunta ang taong yon. Kaya ilabas mo siya. Pasensya na. Pero hindi ko ipagkakanulo ang aking mag-aaral. Kung gusto mo siyang mahuli, kailangan mo kong talunin. Ginagalang ko po kayo dahil mas matanda kayo sa akin. At naging magkaibigan kayo ni Tio Heron. Kaya hindi ko kayo lalabanan. Nakikiusap ako sa inyo eh. Gawin niyo po yung tama. Sa palagay ko tama ang ginagawa ko. Pinangangalagaan ko lang ang kaligtasan ng aking mag-aaral. Kung ganon wala na ako magagawa. Nakiusap po ko sa inyo pero hindi kayo nakinig. Matapos magsalita ng binata, kagad siyang umalis. Inaya si Ruben na bumalik sa kanilang pulo. Bakit naman tayo babalik? Di ba ang sabi mo nandyan si Tubal? Tama ka, nandyan nga si Tubal. Pero mukhang kakailanganin natin ang tulong ng tiyuhin ko. Huwag ka nang magtanong. Kung gusto mong mahuli ang Tubal na yun, sundin niyo ang sinasabi ko. Halika na, Ruben. Walang nagawa si Edgar kung hindi sumunod kay Emilio. Pagdating sa tahanan ng binata, kinausap nito si Tatang Heron. Anong sinabi mo? May kinalaman si Yoyong. Kailan pa pinagtakpan ng matandang yon ang naging mag-aaral niya? Yun nga din ang tanong ko, Tiyo. Hindi ko alam kung bakit niya pinoprotektahan yung kriminal. Kilala ko si Yoyong. Alam kong hindi niya pagtatakpan ng maling ginagawa ng kanyang mag-aaral. Maliban na lang kung merong matinding dahilan. Siguro nga, may matinding dahilan ng matandang yun. Kailangan ko po ang tulong nyo. Baka sakaling makinig sa inyo si Tandang Yoyong. Hindi ko alam kung anong may tutulong ko. Pero sige, bukas na bukas tatawid tayo sa isla ni Yoyong. Ikaw wag ka mag-alala dahil hindi lalayo ang taong hinahanap mo. Lalo pat pinoprotektahan nito ng isang malakas na antingero. Magpahinga ka muna, Edgar. Alam kong pagod ka din eh. Kinagabihan,
Upang maging kalmado ang sitwasyon, nagdala ng maiinom si Ruben. Alam ng binata na marami itong iniisip at kailangang bigyan ng solusyon. Kinabukasan bumuti ang panahon. Kinuha ng pangkatang pagkakataon upang puntahan ang isla ni Tandang Yoyong. Sigurado ba kayo sa gusto niyong gawin? Opo, sigurado po. Kailangang mahuli ang taong yun upang panagutan ang kasalanan niya sa batas. Hindi mo na kailangan magkunwari sa amin. Alam ko ang totoong pakay mo. Normal lang para sa isang kapatid ang magalit. Pero huwag kang magpapadala dito dahil tuluyan kang lalamunin ng poot at hindi ka makakapag-isip ng maayos. Maraming salamat po sa payo. Pati na rin po sa tulong niyo. Hindi ko po mahuhuli ang taong yun kung hindi dahil sa inyo. Lalo na sa pamangkin at sa kaibigan niya. Walang anuman, sir. Sabi nga ni Emilio, kung sinabi mo lang na mas maaga, edi sana nagawan ka agad ng paraan. Maganda na kayo. Nandito na tayo. Sumadsad sa dalampasigan ang bangka. Isa-isa silang bumaba. Nauna sa paglalakad ang magtsuwin. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo sa dalampasigan, biglang pinahinto ni Mang Heron si Emilio. Sandali lang. Hindi na natin kailangan pumunta sa bahay ni Yoyong. Mukhang sila na mismo ang sumalubong sa atin. Wika ng matanda habang itinuturo ang dalawang kataong naglalakad. Isang matanda, isang lalaki na halos kay dadlang ni Edgar. Anong ginagawa mo dito, Heron? Hindi ba may usapan tayo? Oo, may usapan tayo. Pero hindi nun saklaw ang pagkonsente ko sa masamang gawain. Pinoprotektahan mo ang isang taong nakagawa ng kasalanan sa batas. Hindi ko kailanman maaaring pabayaan ang aking estudyante, lalo pat alam kong maaari siyang mapahamak. Yan din ang dahilan ko sa pagpunta ko dito. Hindi ko maaaring pabayaan ang pamangkin ko. Kung kinakailangan makipaglaban, yon ang gagawin ko. Kung ganon, ano pang inaantay natin? Hindi nagdalawang isip si Tandang Yoyong. Kagad nagbato ng tigalpo. Maging si Ruben at Edgar ay natamaan. Naparalisa ng panandalian ng katawan. Kinuha naman ito balang pagkakataon upang sugurin si Emilio. Malakas sa suntok ang binigay sa binata, kaso nga lang hindi ito tumalab kay Emilio. Nagsasayang ka lang ng lakas, kaibigan. Hindi mo ako mapapatumba na mga ganyang suntok. Alam ko, pero hindi pa ako tapos. Biglang nawala si Tobal sa paningin ni Emilio. Pinakaramdaman ng paligid. Paulit-ulit na umatake si Tobal. Kaso nga lang, nagagawa lang itong sanggain ng binata. Pinag-aralan ni Emilio ang kilos ng kalaban hanggang sa mahuli niya ito. Isang malakas sa suntok ang sinalubong ng binata sa kalaban, dahilan para mamilipit sa sakit. Hanggang dyan lang ba ang kaya mong ibigay? Nasaan ang malapalos mong galawan? Edgar, parang nalin lang ka ng taong to ah. Wika ni Emilio habang hawak-hawak sa damit si Tobal. Tumawa ng malakas si Tandang Yoyong, bagay na ipinagtaka ni Heron. Anong nakakatawa, Yoyong? Masyadong mayabang ang pamangkin mo. Pero hindi nga alam ang buong kakayahan ng mag-aaral ko. Ikaw ba, Gito? Tignan mong mabuti kung anong hawak mo. Nagulat si Emilio nang tignan ang hawak dahil naging putol na puno ang katawan ni Tobal. At mula sa likod, may kung anong tumama sa kanya, dahilan para mamilipit sa sakit ang binata. Alam ko ang tangan mong gamit, kaya pinag-aralan ko rin ang pangontra dito. Wika ni Tobal habang ipinapakita ang hawak na buntot ng pagi. Hindi pa rin makatayo si Emilio. Hindi nito akalain
na malalaman ni Tubal ang pangontra sa kanyang tangan. Hindi ako nag-aral ng lihim na karunungan upang magpatalo sa isang kagaya mo. Tinanggal ni Emilio ang sinulid na nakatali sa kanyang braso. Sinunog niya ito. Naramdaman ni Mang Heron ang biglang pagtaas ng enerhiya ng pamangkin. Napangiti. Huminto sa pakikipaglaban. Sandali lang, Yoyong. Gusto mo bang makakita ng matinding laban? Anong ibig mong sabihin? Pagbasdan mo ang pamangkin ko, pati na rin ang mag-aaral mo. Dito mo makikita ang labanan ng dalawang malakas sa may tangan. Ay, kung sa bagay, matanda na tayo para mag-aksaya ng lakas sa pakikipaglaban. Manood na lang tayo sa dalawang yan. Naupo ang dalawang matanda. Pinanood ang mga nakababatang antingero. Nasa kalagitnaan ng matinding labanan ng dalawa. Kapwa hindi nagpapatalo hanggang sa mapuruhan ni Emilio si Tubal. Napalod ito at pilit na tumatayo. Ibinaba ni Emilio ang depensa dahil alam niya na walang laban si Tubal. Huwag ka nang lumaban. Wala nang silbi kung pipilitin mo pang lumaban. Hindi ako pwedeng makulong. Gumawa ka ng kasalanan, Tubal. Kailangan mong panagutan yan sa batas ng tao. Hindi ako papayag. Laking gulat ni Emilio nang bigla siyang saksakin ni Tubal. Kaso nga lang hindi ito tumalab. Hinawi ng binata ang kamay nito at sinipa. Napaiga sa lupa si Tubal at para hindi na makakilos, inapakan nito sa dibdib ni Emilio. Tama na, Tubal. Wala nang saysay ang labang to. Sumuko ka na. Tumayo si Tandang Yoyong. Nilapitan ang estudyante. Tama na, Tubal. Natalo ka na. Wala nang saysay. Kung ipagpapatuloy mo pa ang laban. O ikaw, usasan mo na ang taong to at dalhin sa presinto. Nagulat si Edgar sa naging reaksyon ng matanda. Maging si Emilio, hindi inasahan na ganun ang gagawin ni Tandang Yoyong. Binusasan ni Edgar si Tubal. Sinakay sa bangka. Akala ko ho ba, hindi mo isusuko ang estudyante mo? Hindi naman ako konsentidor. Sinubukan ko lang kung talagang pipiliin ni Tubal ang pagiging masamang tao. At nung panahong nagpunta ka dito, kinausap ko ang taong yon. Po, anong sinabi niyo? Pinapili ko siya kung paninindigan niya ang pagiging masama o susuko at hahanapin ang ginawang pagkakamali. Nakipaglaban siya sa pag-asang makakatakas. Ngunit siguro napagtanto niya wala ding patutunguan ng pagtakas sa batas kaya pinili niyang sumuko. Ang totoo, ramdam ko rin eh. Nagpipigil si Tubal ng lakas niya. Malaki ang potensyal ni Tubal kung gagamitin niya sa tama. Matapos ang pag-uusap, umalis na si Edgar kasama si Tubal. Laking pasasalamat nito sa dalawang binata, gayon din sa dalawang nakakatandang manggagamot. Ilang araw ang nakalipas. Muling nanumbalik sa dating trabaho ang dalawa. Kaso nga lang, ilang taon ang lumipas. Isang balita ang tuluyang nagtulak kay Emilio na bumalik sa piling ng mga magulang. Ito ay ang kanilang pagkamatay sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagpaalam ang binata sa kaibigan at sa tiyuhin, kasabay ang pagpapaalam sa nakalakihang buhay. Ngunit paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin sa puerto upang makipag-inuman sa kaibigan. Bagaman nakalayo na, hindi pa rin nagbago ang pagkakaibigan ni Ruben at Emilio. Sa tuwing magkasama, napag-uusapan nila ang mga karanasan nang minsan nilang maranasan ang lakas ng tangan ng bertud ng buhaya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fred.
Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Hoy pre, parang may nakitang patay dun sa gilid ng daan kanina. Yan na naman yung balita. Alam mo ba yung tungkol doon? Wika ni Martin. Oo, yung matandang babae. Ang sabi pa nila sa baryo kanina, kilalang mambabarang daw yung babaeng yun. Buti nga sa kanya eh. Marami na sigurong pinahirapan yung lintik na yun eh. Tugon ni Elias. Hindi pa naman sigurado kung talagang mambabarang nga siya. May mga kamag-anak na nagpunta para kunin yung bangkay eh. Pero wala ni isa sa kanilang nakausap na mga pulis. Normal lang yun, no? Ikaw ba naman? Sasabihin mo bang mambabarang yung mga kamag-anak mo? Natural, hindi sila magsasalita tungkol sa usapin na yun. Eh, paano mo nalaman na may namatay? Pangatlo ka nang dumaan dito sa bahay na nagsabi tungkol dyan. Halika na nga, samahan mo ako sa bukid. Maghahatid ako ng pagkain kay tatay. Nang mga panong ito, nakatira ang magkaibigang Elias at Martin sa isang maliit na baryo. Medyo malayo na sa bayan ng lugar at nasa bandang paanan ng kilalang bundok sa probinsya ng Davao. Ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain ay pagsasaka at pagtatanim ng gulay. May ilang ding nagtatrabaho sa pataniman ng prutas sa lugar. Mataba ang lupa sa probinsya, dahilan kung bakit maganda ang tubo ng mga prutas. May sariling lupang sakahan sina Elias at ito ang pinagkakaabalahan ng mga magulang ng binata. May mga tanim silang singkamas, mais at kung ano pang mga pananim na maaaring ibenta sa merkado. Nakasanayan na ni Elias ang ganitong pamumuhay. Simula bata katuwang na ito ng ama sa pag-aalaga ng kanilang mga pananim. Hanggang sa matutunan nito ang lahat ng pamamaraan para makapagpatubo ng magandang klase ng mga gulay. Halos hindi na sulit ni Elias ang pagkabinata. Mas inuna nito ang pagtatrabaho sa kanilang bukirin kaysa makipaglaro o sumama sa mga kaibigan. Iisang tao lang ang lubusang nakaunawa sa binata. Ito ang kaibigang si Martin. Halos sabay lumaki ang dalawa. At dahil magkalapit lang ang tahanan, ito ang naging kalaro ni Elias simula pagkabata. Pareho ding magsasaka ang mga magulang at halos magkatabi lang ang lupang sinasaka ng mga ito. Paminsan, sabay pa silang naghahatid ng baon sa kanika nilang mga magulang na nagtatrabaho sa bukid. Abala ang mga ito lalo na kapag panahon ng taniman at pag-aani. Halos buong araw silang nagtatrabaho at kung minsan inaabot pa ito ng gabi. Nakasanayan na ng magkaibigan ang ganitong mga gawain at para sa kanila, laro na lang ang pagtatanim at pag-aani ng mga kulay. Dahil na rin sa trabahong ito, nagkaroon ng hindi pangkaraniwang karanasan sa Elias. Bagaman laki sa kabundukan at sa makalumang estilo ng pamumuhay, hindi naniniwala ang binata sa mga pamahiin, lalo na sa mga kwento ng nakakatanda tungkol sa mga engkanto, aswang at iba pang may kinalaman sa kabilang dimensyon. Para sa kanya ang lahat ng ito ay pawang imahinasyon lang ng mga taong pinagmula ng kwento. Ginagawang panakot sa mga bata upang hindi lumabas ng tahanan pagsapit ng dilim. Ano, Elias? Kayo na lang ba ni Martin yung tatapos sa pagdadamo sa taniman? Masakit na ang likod ko eh. Opo tay, kami na po ang bahala doon. Konti lang naman yun eh. Hindi na siguro kami aabuti ng tanghalian. O sige, talin mo na ang kalabaw at pakainin mo sa gilid ng saba para mabawas-bawasan naman ang mga damo doon. Ingatan mo lang na huwag mapunta sa taniman ng pechay at baka. Wala tayong aanihin. Napakatakaw pa naman ng kalabaw na yan. Oo nga po eh. Parang ayaw pang tumigil sa kakakain. Ewan ko ba dyan sa kalabaw nyo? Hayaan mo na. Ang mahalaga kahit papano, napapagaan ang mga trabaho natin. Sige na, tatanghaliin na kayo.
Matapos mag-agahan, kagad lumakad si Elias. Dinaanan nito ang kaibigan bago tumuloy sa pataniman. Mabuti naman nandito ka na. Nagbaon ka ba ng makakain? Hindi na, sandali lang naman ang trabaho natin doon eh. At isa pa, kung sakaling magutom man ako, marami namang buko sa paligid. Kung sa bagay, pagkatapos ng trabaho natin punta tayo sa sentro ha. Balita ako may palabas doon mamayang hapon eh. O sige, pero tapusin muna natin yung trabaho. Baka magalit si na tatay. Habang naglalakad, hila-hila ni Elias ang alagang kalabaw. Nang bigla itong mapahinto, dahil tumigil din sa paglalakad ang alaga, kamuntikan pang matumba ang binata at nang lingunin ito para pagalitan ang kalabaw, nakita ni Elias ang isang matandang lalaking nakatayo sa gilid ng daan. Magandang umaga sa inyo mga utoy. Maaari ba akong makahingi ng tubig? Naubos na kasi ang dala ko. Magandang hapon din po. Ito po tatang oh. Amin na po yung lagayan nyo. Sasalinan ko. Inabot ng matanda ang sisidlan na gawa sa buho ng kawayan. Sinalinan nito ng tubig at binalik sa matanda. Diretsuhin nyo lang po yung daanan na yan. Tapos lumiko po kayo sa unang kanto. Diretso uli. Paglagpas nyo ng sagingan, yun na po yung sentro. Maraming salamat, Eho. Sige na. Mukhang naabala ko kayo ng sobra. Walang anuman tatang. Mag-iingat po kayo. Napansin ni Elias na tila ilag ang kalabaw sa matanda. Habang naglalakad ito ay panay ang lingon ng kalabaw na parang may kung anong kinakatakutan. Napansin mo ba Elias? Parang sobrang tanda na ng taong yun ah. Tapos ang layo pa yata ng pinanggalingan. Oo nga eh. Sa palagay ko doon siya nakatira sa kabilang nayon. Malapit sa Kagulangan. Puro katutubo na ang nakatira doon ah. At saka kung doon ang galing ang matandang yun, bakit mag-isa siyang naglalakbay? Hindi ba grupo kung bumaba ng bayan ng mga katutubo? Hindi naman siguro katutubo ang matandang yun. Hindi itim ang balat niya eh. Pero nakita mo ba yung mga tattoo niya sa braso? Pati yung suot niyang mga kwintas? Hindi ko namalayan Elias eh. Bakit? Ano bang meron? Basta, parang may kakaiba sa matandang yun eh. Ay nako, hayaan mo na. Halika na, mataas na ang araw. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa taniman ng gulay. Sinimula ng trabaho at bago man ang halian, nagawa nila itong tapusin. Nagkayayaan ang dalawa sa bahay na lang ni Martin mananghalian. Pagdating sa bahay ng kaibigan, napansin nila ang napakadaming tao. Hindi niya na itatanong, kapitan ng baryo ang tatay ni Martin at ang mga panauhin sa tahanan nila ay mga kagawad at tanod. Naku, mukhang dito nagdaos ng pagpupulong sina tatay ah. Doon na lang tayo sa likod dumaan para hindi makaistorbo. Naglakad ang dalawa paikot sa kusina. Pagpasok sa tahanan, narinig ng mga ito ang pinag-uusapan ng mga tao. Ayon sa mga kagawad, may natagpuan na namang patay sa kabilang baryo. Masyadong brutal ang pagkakapatay dahil pinugutan ng ulo ang biktima, isinabit sa mahabang buho ng kawayan. Mukhang talamak na talaga ang pagpatay sa lugar natin ah. Ano kaya sa tingin mo yung dahilan? Hindi ko alam Elias eh. Pero yung namatay nung nakaraang araw, ang sabi nila mambabarang daw yun eh. May ilang ding nagsabi na aswang. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko doon eh. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ako naniniwala sa mga ganun. Bakit? May pruweba ba sila? Wala nga eh. Sabi-sabi lang naman din yung narinig ko. Pero malay natin, totoo. Baka may ginawa nga masama ang taong yun, kaya siya pinapatay. Ewan ko lang ha. Pero sabi mo nung nakaraang araw, matandang babae yung pinatay, diba? Sa tingin mo, gagawa ba ng masama ang isang matanda?
Baka naman napagdiskitahan lang ng mga walang magawa dyan sa kanto. Ay naku, bakit ba natin pinagtatalunan ng bagay na yan? Kumain na nga lang tayo. Habang kumakain ang magkaibigan, patuloy sa pag-uusap ang mga kagawad. Panandaliang pumasok ng tahanan ang tatay ni Martin upang kumuha ng tubig. Oh, Martin! Nandito na rin pala kayo. Kumusta ang taniman? Maayos naman po tay, pero teka, narinig namin may pinatay na naman. Oo kagaya nung nauna. Babae pa rin mula sa kabilang baryo. Usap-usapan na naman na mangkukulam daw ang babaeng yon, kaya sinintensya ng kung sinong berdugo. Napailing na lang si Elias dahil sa palagay nito. Ginagawa ng dahilan ng mga tao ang mga mambabarang at mangkukulam para pumatay. Pasensya na po kapitan pero parang ginagawang dahilan ng mga tao ang mga mambabarang at mangkukulam Parang yun yung nilulusot nila para pumatay ng tao. Yan din ang akala ko. Pero isa sa mga kagawad mula sa kabilang baryo ang nag-imbestiga. Pinuntahan nito ang tahanan ng biktima. May mga nakuwang libreta, mga bungo ng tao, larawang nakasilid sa garapon, at manikang gawa sa dayami. Ang ilan nga, may mga nakatusok pang karayom. Meron po ba talagang mga ganon kapitan? Totoo po ba yan? Mahirap mang paniwalaan, pero may mga tao talagang humihiram ng kapangyarihan sa kadiliman upang makapanakit ng iba. Kung totoo man ang paratang sa babaeng pinatay, aba dapat pasalamatan ng taong gumawa nun sa kanya. Ang problema, walang nakakita kung sino. Matapos sagutin ang tanong ng dalawa, muling bumalik ang kapitan sa pakikipag-usap sa mga kagawad. Tapos nang kumain ang dalawa, ngunit nakalimutan ni Elias na kunin ang alagang kalabaw. Tinamaan ng lintik ko. Nakalimutan kong kunin yung kalabaw. Dito ka muna Martin, babalikan ko lang yung alaga namin. Dali-daling naglakad ang binata pabalik ng taniman upang kunin ang kalabaw. Habang naglalakad ito, nakasalubong niya uli ang matandang nangingi ng tubig. Aba, ikaw na naman. Mukhang napapadalas ang salubong natin Saan ka ba umuwi? Tatang, ikaw po pala. Oo nga no. Diyan lang po ako nakatira Kayo po ba? Akala ko pupunta kayo sa sentro. Ang totoo niyan, doon ako galing. Kinakailangan ko lang bumalik dahil may nakaligtaan akong tapusin. O siya, mauna na ako Teka, baka may sigarilyo ka dyan. Ito sakto. Sisindihan ko na sana Pero sa inyo na lang ho. Maraming salamat Mag-iingat ka sa pagpunta sa taniman. Sige na, mauna na ako, Otoy. Napakamot ng ulo ang binata dahil alam ng matanda kung saan siya pupunta. Ayos yung matandang yun Kanina tubig, ngayon naman sigarilyo. Pero paano niyang nalaman na sa taniman ako pupunta? Ay nako, paala na nga. Tanong ng binata sa sarili. Patuloy na naglalakad hanggang sa makita ang alagang kalabaw. Kinalas ang tali, hinila pauwi. Habang nasa daan, naramdaman ni Elias na tila bumabagal sa paglalakad ang kalabaw. Nilingon niya ito. Laking gulat ng binata nang makita ang isang matandang babae nakasakay sa likod ng alaga. Halos mapasigaw ang binata dahil nakakatakot ang itsura nito. Gulo ang buhok, maitim ang mga ngipin at naghahabaan ang mga kuko. Ano pong ginagawa niyo sa likod ng kalabaw ko? At saka, paano po kayo napunta dyan? Hindi naman siguro masama kung sasakay ako sa likod ng alaga mo. Nakakapagod maglakad.
Kanina pa ako tago ng tago sa matandang si Teroso. Sa isip ni Elias, baliwang matanda, kaya kung ano-ano ang sinasabi. Ganun ho ba? Wala akong problema, pero saan po ba kayo pupunta? Diyan lang. Sige, hilahin mo na ang kalabaw. Dahil bagyang nakaramdam ng takot, nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Hindi ito lumilingon. Kahit naririnig na panay ang hagikgik ng matanda na parang may kung anong pinagtatawanan. Nairita si Elias, kaya hinawakan nito ang itak na nakasugbit sa kanyang tagiliran. Binunot, tinutok sa matanda. Kaso nga lang nang lumingon si Elias ay wala na ito sa likod ng kalabaw. Tinamaan ng patis. Saan kaya nagpunta yun? Putik, kinikilabutan ako ah. Dali-daling sumampa sa likod ng kalabaw ang binata. Hinataw ito ng maigi. Mabilis na kumaripas ng takbo ang kalabaw. Habang si Elias naman, panay ang lingon sa likuran. Ngunit biglang napahinto ang kalabaw, dahilan para mahulog ang binata. Nang tignan niya kung ano ang dahilan, nakita nito ang matandang babae. Mukhang magagamit kita. Tumayo ka, bata. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko kung ayaw mong matulad sa alaga mo. Wika ng matanda habang tinuturo ang kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Elias nang makitang pinagpipiesta na ng uod ang buhay na katawan ng alaga. Anong ginawa mo sa kalabaw ko? Walang yaka, matanda ka. Anong klase ka? Hindi mo na kailangang malaman. Ngayon, kung ayaw mong pagpiestahan ng mga alaga kong insekto, sundin mo ang sasabihin ko. Ito, kunin mo ang bato. Lunukin mo. Bakit ko lulunukin? Anong meron dyan? Huwag ka nang magtanong. Lunukin mo ang bato. Dali-daling kinuha ni Elias ang bato. Inilapit sa kanyang bibig. Naalala ng binata na may hawak siyang itak. Kaya salip na lunukin ng bato, tinapon niya ito at tinaga sa muka ang matanda. Napasigaw ito. Nagpagulong-gulong sa lupa. Kinuha naman ni Elias ang pagkakataon para tumakbo. Hila-hila pa rin ang kalabaw at nang makarating sa tahanan nila Martin, nagulat ang mga kagawad. Natumba ang mga imbakan ng tubig nang madaanan nito ng kalabaw. Elias, ano bang ginagawa mo? Bakit mo naman pinakaripas ng takbo yung kalabaw? Alam mo namang may mga bisita ako eh. Puro ka talaga kalokohan. Ano po kasi? May matanda, pinakain niya ng Ayusin mo ang pagsasalita. Napano ka bang bata ka? Hindi makapagsalita ng maayos sa Elias ng mga sandaling iyon. Lalo na nang makita, wala nang uod sa katawan ng kalabaw. Teka, anong nangyari? Bakit nawala yung mga uod? Ano bang uod yung sinasabi mong bata ka? Nakainom ka ba? Hindi po. Totoo po yung sinasabi ko eh. May nakasalubong ako matanda kanina. Tapos meron po siyang pinapalunok sa akin. Tinakot pa nga ako eh. Naku, hindi ko lulunukin. Ipapakain niya ako sa mga alaga niyang insekto. Ay nako. Mga kabataan nga naman. Martin, bigyan mo nga ng kape yung kaibigan mo ng may masmasan. Dali-daling lumabas ng bahay si Martin. Inabot kay Elias ang tasa ng mainit na kape. Ano ba kasing nangyari, Elias? Bakit ka ba natataranta? Sa palagay ko, nakita ko na yung sinasabi mong mambabarang o mangkukulam eh. O baka aswang eh. Basta nakakatakot yung itsura niya. Nataga ko pa nga yung muka eh. Nataga mo sa mukha. Anong ginamit mo? Yang talbos ng tubo
Ay nako Elias, iwas-iwasan mo yung bisyo ha. Kung ano-ano ang nakikita mo eh. Nagulat si Elias nang tignan ang hawak. Alam nito sa sarili na may dala siyang itak. Kaso nga lang ang ipinagtataka, paanong naging talbos ng tubo ang hawak na sandata? Teka, paano nangyari yun? Hindi ako nagdadamo, Martin. Alam mo yan. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong nakita ko. Pero sigurado ako, hindi pangkaraniwang tao ang isang yun. Elias, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Seryoso nga ako. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Alam ko totoo ang lahat ng yun eh. Naamoy ko pa nga yung mabahong hininga ng matanda. Pag-uusap ng magkaibigan. Hindi na natuloy ang plano ng mga ito na magpunta sa sentro dahil sa nangyari kay Elias. Minabuti nilang manatili sa tahanan ng kaibigan sa takot na baka maulit ang nangyari at mataranta na naman si Elias. Kinagabihan habang pauwi ng bahay, naramdaman ng binata na bumibigat ang kanyang ulo. Unti-unti ring umiinit ang kanyang katawan. Saktong nakaapak ang paa nito sa atangan ng bahay. Akmang aakyat nang biglang makaramdam ng panghihina. Nahulog sa hagdan si Elias, dahilan para makuha ang atensyon ng ama. Elias, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit inaapoy ka ng lagda? Hindi makapagsalita ang binata. Nanginginig ang buong katawan habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Inalalayan ni Mang Aurelio si Elias. Inhiga sa mahabang upuan sa sala. Maya-maya ay napasigaw ito habang sinasapo ang dibdib. Dali-daling tinignan ng matanda ang katawan. Kaso nga lang wala siyang makitang palatandaan na maaaring maging dahilan ng iniinda ng anak. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, Elias. Sabihin mo sa akin, anong nararamdaman mo? Masakit tay. Parang may kung anong gumagapang palabas ng... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Bigla itong nasuka. Laking gulat ni Mang Aurelio nang makita kung ano ang lumalabas sa bunganga ng anak. Isang malaking itim na salagubang na kung tawagin ay uwang. Mapaging Panginoon, sinong may gawa nito sa'yo? Alam ni Mang Aurelio na barang ang dumali sa anak. Kaya dali-dali itong nagpunta sa sentro upang sunduin ang isang manggagamot. Saktong palis na ito nang dumating si Martin. May dalang isang galon ng lambanog ang binata. Aayain sanang uminom ang kaibigan. Elias, tara Teka, anong nangyari sa'yo? Nabarang ang kaibigan mo, Martin. Tamang-tamang pagdating mo. Bantayan mo muna si Elias. Susunduin ko lang si Camelchor. Dali-daling umalis ang matanda. Patuloy na namimilipit sa sakit si Elias. Ngunit ilang minuto ang lumipas ay kumalma ito. Laking gulat ni Martin nang biglang may kumatok. Pinagbuksan niya ng pintuan ang hindi inaasahang panauhin. Nakita ang matandang humingi sa kanila ng tubig. Pasensya na sa abala, pero maaari ba akong makituloy? Pabagsak na ang ulan. Wala akong masilungan. Wika ng matanda. Hindi nagdalawang isip si Martin na papasukin ito. Tuloy po kayo. Pasensya na, may sakit po ang kaibigan ko. May sakit? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ang sabi po ng tatay niya, nabarang daw po si Elias. Elias pala ang pangalan ng kaibigan mo. O siya, tumabi ka. Titignan ko siya. Naupo ang matanda sa tabi ng binata. Dinama ang pulso nito. Maya-maya ay tumayo. Hinarap si Martin. Totoo ang sinasabi mo. Nabarang nga ang taong ito. Maganda ka ng mainit na tubig.
Lagyan mo ng isang dakot na asin. Kumuha ka din ng ilang peraso ng tanglad. Wika ni Tesoro. Dali-dali namang sinunod ni Martin ang sinasabi nito. Pagbalik ng binata, nakita niyang nilalagok ng matanda ang dalang lambanog. Nandito na. Ay, naku, walang ya. Talagang nakita mo pa yung lambanog ko, ha? Ay, ito na po yung pinapakuha niyo. Ang sarap talaga ng porong lambanog. Pasensya na. Ilang buwan nang hindi nadadampian ng masarap na alak ang lalamunan ko. Bueno, ilapag mo lang sa saigang palanggana. Amin na yung tanglad. Inabot ni Martin ang dahon ng tanglad sa matanda. Hinaplos ito at sa pagitan ng bawat pag-ihip, may inuusal na salita. Matapos ay pinapagpag nito ang dahon ng tanglad sa buong katawan ni Elias. Napasigaw ang binata na parang napapaso. Nanlaki mga mata ni Martin. Isa-isang naglabasan mula sa balat ng kaibigan ang maliliit na uod. Ano yan? Saan nanggaling ang mga uod na yan? Ang tawag sa mga uod na yan ay tamasok. Lumayo ka dahil tumatalon sila. Lumilipat sa kung anumang makapitan. Kaya nilang butasin ang balat mo sa pamamagitan ng laway. Kaunting kaalaman, ang mga tamasok ay uri ng uod mula sa fruit fly o bangaw. Karaniwang makikita sa mga bunga ng langka at malalaking prutas. Hindi namiminsala ng mga tao ang tamasok. Ngunit sa oras na gamitin ito ng mga mambabarang, maaaring ikamatay ito ng biktima. Tuloy ang pagpagpag ng matanda sa katawan ni Elias. Hanggang sa tuluyan na itong huminahon. Gamit ang mainit na tubig na may asin, hinugasan ng matanda ang mga sugat na gawa ng tamasok. Nakita ni Martin kung paanong maghilom ang mga sugat ng kaibigan. Hindi ito makapaniwala sa mga nasasaksiyan na tila ba nanonood ng nakakatakot na palabas sa telebisyon. Ang kaibahan lang, nangyayari ito sa mismong harapan niya. Maayos na ang kalagayan ng kaibigan mo. Ngayon, kailangan ko lang mahanap ang mambabarang na may gawa nito sa kanya. Matapos gamutin si Elias, lumabas ito ng tahanan. Sumigaw, panayang mura, na tila may kung sinong kaaway. Akmang lalabas sana si Martin, pinigilan siya ng matanda. Diyan ka lang. Mukhang nandito sa paligid ang mambabarang. Mabuti naman at hindi ko na kailangang lumayo pa. Magpakita ka, mambabarang! Ilang ulit itong sumigaw, kaso nga lang walang lumalabas. Hanggang sa tila napikon na ang matanda. Kinuha nito ang maliit na libreta sa kanyang bag. Nagbanggit ng ilang salita. Napasigaw si Elias. Maging si Martin ay halos mabingi dahil sa lakas ng boses ng matanda. Maya-maya pa, may narinig ang mga itong sumisigaw na tila nasasaktan. Kasunod nito, mga kaluskos ng tuyong dahon. Diyan ka lang pala nagtatago, ha? Pues sumanda ka. Dahil dito kita sisintensyahan. Walang yaka, mambabarang ka. Inunat ng matanda ang kamay. Muling nagbulong ng mga salita. Nang mga sandaling iyon ay may malay na si Elias. Pinilit na makatayo upang makita ang nangyayari. Inalalayan naman ni Martin ang kaibigan palabas ng tahanan. Maya-maya pa, nakita ng dalawa ang isang matandang babae papalapit sa matandang lalaki na tila hinihila ito gamit ang tali. Sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Pasensya na, mambabarang. Pero wala pang kagaya mo ang nakaligtas sa kapangyarihan ko. Inilabas ng matanda ang latigong nasa bag. Walang awang hinagupit ang mambabarang. Napasigaw ito sa sobrang sakit.
hanggang sa magmakaawa para sa kanyang buhay. Pakiusap, Tesoro. Huwag mo ko patayin. Hindi na ako ulit. Lalayo na ako sa lugar na to. Pasensya na, pero hindi na kita bibigyan ng ikalawang pagkakataon. Sa dami ng pinerwisyo mo, wala nang kapatawaran para sa'yo. Muling hinagupit ng matanda ang mambabarang. Pumulupot ang latigo sa leeg, dahilan para masakal. Unti-unting nawala ng ulirat ang mambabarang. Sa pagkakataong iyon, kinuha ng matanda ang patalim. Pinugutan ng ulo ang matandang babae. Isinabit nito sa mahabang buho ng kawayan ng ulo ng mambabarang, habang ang katawan itinali sa nakatayong poste. Maya-maya ay dumating si Mang Aurelio kasama ang manggagamot. Nagulat ang mga ito nang makita ang patay na katawan ng matandang babae. Nakatayo sa tabi nito ang matandang lalaki na may hawak ng itak. Hindi ako maaari magkamali. Si Tandang Tesoro ang taong yan. Siya palang may gawa ng lahat ng to. Kung ganon, totoong mambabarang ang mga pinatay nung mga nakaraang araw. At ang matandang ito ang may gawa. Hindi na nagsalita si Mang Tesoro. Matapos patayin ng mambabarang ay umalis na. Hindi na nagawang habulin dahil nawala sa dilim. Lumaganap sa bayan ng pangyayari. Simula noon nawala ang pangamba ng mga tao dahil alam nila si Mang Tesoro ang may gawa nito. Dito lang napagtanto ni Elias. Kilalang mamamatay mambabarang at aswang ang matandang minsan niyang tinulungan. Malaki ang pagpapasalamat ng binata. Binigyan siya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay at makilala at makasama ang isang ermitanyo na pumapatay ng mambabarang.